Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 2, Week 8. Pagpapahalaga sa pagkain, sayaw at musika, kasuotan, bayan o lungsod, lalawigan at rehiyon. Para sa unang araw, pagpapahalaga sa pagkain. Ibahagi ang inyong paboritong ulam. Ilarawan ito at sabihin kung ano-ano ang mga sangkap na ginamit. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ito sa kalusugan. Para sa layunin ng ating aralin na ipakikita ang pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga karanasan. Nakasusulat ng isang kwento na nagtatampok sa pagpapahalaga sa pagkaing lalawiganin. Tradisyonal na pagkain. Ito ay mga putahe o pagkaing may kasaysayan at kultura na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang inihahanda at kinakain sa isang partikular na rehiyon, bansa o kultura sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tradisyonal na pagkain ay kadalasang may kaugnayan sa mga espesyal na okasyon, mga lokal na sangkap at mga natatanging pamamaraan ng pagluluto. Maikling kwento. Ito ay isang maikling anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang pangyayari o serye ng mga pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng pagkain na nagmula sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ito ay suman, bibingka, adobo, lechon, sorbetes. Alin sa mga pagkaing nasa larawan ang natikman mo na? Alin naman sa mga ito ang hindi mo pa natitikman? Alin ang nais mong matikman sa mga ito? Ang pagkaing lalawiganin ay mga pagkaing unique o niluluto lamang sa isang lalawigan. Ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Halimbawa nito ay ang Pansit Malabon mula sa lungsod ng Malabon sa Metro Manila. Kahalagahan ng pagkain, kalusugan. Ang mga pagkaing Pilipino mula sa mga lalawigan ay mayaman sa mga bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog at malakas. Kultura. Ang mga pagkaing Pilipino na mula sa ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ay nagpapakita ng ating kasaysayan at tradisyon. Pamilya at komunidad. Ang pagkain ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pamilya at komunidad na magkasama-sama. Dahil sa mga kahalagahang ito, dapat lamang na ipagmalaki natin ang mga pagkaing Pilipino, partikular na ang mga pagkaing galing sa ating rehiyon. Yamang nagdudulot ito ng benepisyo sa ating kalusugan, nagpapakita ng tradisyon at kultura, at nagbubuklod nito ang pamilya at komunidad.
Magsulat ng isang maikling kwento tungkol sa iyong paboritong pagkaing lalawiganin at kung bakit ito ang iyong paborito. Itampok din ang pagpapahalaga na maaari mong gawin upang mapanatili ito. Para sa inyong taktang aralin, gumawa ng collage ng mga tradisyonal na pagkaing paborito mong kainin. Sumulat ng maikling paliwanag kung paano mo mapahahalagahan ang mga pagkain ito bilang isang mag-aaral. Ikalawang araw, pagpapahalaga sa sayaw at musika. Ipasa ang iyong ginawa na collage. 2 boluntaryo ang tatawagin upang basahin ang kanilang maikling paliwanag sa harap ng klase. Gawin ang simpleng ehersisyo. Bumilang ng 8 sa bawat kilos na iyong gagawin. Pag-ikot ng ulo, pag-ikot ng balikat paharap, pag-ikot ng baywang, pag-ikot ng tuhod, pag-ikot ng paa, pag-jogging. Sayawin muli ang sayaw na itinuro noong ika-6 na linggo ng ating pagtuturo. Para sa layunin ng ating aralin, nakalalahok sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tradisyonal na sining at kultura ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakalilikha ng isang simpleng pagtatanghal na nagpapakita ng kahalagahan ng sayaw at musika. Tradisyonal na sining. Ito ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon, bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Panoorin ang video na Sayaw sa Karinyosa o anumang sayaw na may awitin mula sa inyong rehiyon. Kung walang available, maaari ring manood ng sayaw mula sa katabing bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Narito ang YouTube link. Ano ang mensahe ng awitin? Anong bahagi ng buhay natin ang ipinakikita ng awitin? Ang Karinyosa o ang napiling awitin na mula sa sariling bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon ay isang tradisyonal na sayaw na may katambal na awit. Ang sayaw na ito ay kilala sa buong Pilipinas bilang isang sayaw ng panliligaw na may flirtation. Ang Karinyosa ay nagpapakita ng mapagmahal, kaakit-akit o malambing na mga kilos. Sa pamamagitan ng isang abaniko at panyo, ang mga mananayaw ay gumagawa ng mga galaw na parang nagtataguan at iba pang kilos na nagpapahayag ng kanilang malambing na damdamin sa isa't isa. Maraming bersyon ng sayaw na ito, ngunit ang mga galaw na parang nagtataguan ay karaniwan sa lahat. Kahalagahan ng mga tradisyonal na musika at sayaw sa sumusunod na aspekto. Pagpapalaganap ng kultura. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagsisilbing tagapagdala ng kultura ng ating rehiyon sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ito, naipapasa natin ang regional na mga tradisyon, kaugalian at kasaysayan.
Ito ay parang isang time capsule na naglalaman ng ating pagkakakilanlan sa rehiyon at bilang mga Pilipino. Pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na magkakasama at magkaisa. Sa pamamagitan ng pag-awit at pagsayaw, nabubuo ang mga relasyon at nagkakaroon ng diwa ng pagkakaisa sa komunidad, lalo na sa ating rehiyong kinabibilangan. Pagpapaunlad ng mga kasanayan. Ang pagtugtog ng mga tradisyonal na instrumento at pagsayaw ay nagpapahusay sa disiplina, pagkamalikhain at pagpapahalaga sa sining. Pagbibigay ng aliw. Ang mga tradisyonal na musika at sayaw ay nagbibigay ng aliw at kasiyahan. Ito ay isang paraan upang makalimot sa mga problema at magkaroon ng masayang sandali kasama ang pamilya at mga kaibigan. Magsama-sama sa 4 na grupo. Panoorin muli ang video ng sayaw. Kung walang video, obserbahan ang mga hakbang na ipapakita. Pag-aralan lamang ninyo ang ilang piling figures ng sayaw. Para sa inyong takdang aralin, tanungin ang mga magulang hinggil sa mga salitang lokal na nagpapahayag ng pagpapahalaga, papasalamat at pagmamahal. Para sa 3 araw, pagpapahalaga sa kasuotan. Tingnan ang mga larawan ng mga damit na gawa sa telang likha sa inyong rehiyon. Unang larawan. Pangalawa. Pangatlo. Pang-4. Pang-5. Para sa layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng kasuotang Pilipino na nagmula sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nasasabi ang mga dahilan kung bakit dapat nating ipagmalaki ang kasuotang Pilipino. Nakalilikha ng simpleng disenyo ng isang modelong kasuotang Pilipino. Kasuotang Pilipino. Ang kasuotang Pilipino ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng pananamit na ginagamit o ginamit ng mga Pilipino sa iba't ibang panahon at lugar sa Pilipinas. Nakakita ka na ba ng ganyang kasuotan na yari sa Inabel? Paano kaya natin mapahahalagahan ang mga kasuotang gawa sa tela mula sa ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Bakit mahalaga ang kasuotang Pilipino lalo na ang mga galing sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyong kinabibilangan? Paano natin maipakikita ang pagpapahalaga sa ating regional na kasuotan? Ano ang mga magagandang katangian ng mga regional na kasuotan at ng mga kasuotang Pilipino? Iguhit ang iyong sariling disenyo ng isang modernong kasuotang Pilipino na gusto mong ipatahi para sa iyong sarili. Isulat kung anong tela ang gagamitin mo sa iyong kasuotan. Maghanda ng maikling paliwanag kung bakit ito ang napili mong disenyo. Ipaliwanag kung paano ito nauugnay sa ating kultura at bakit ito mahalaga. Tandaan, sundin ang rubrik sa pagtatasa ng iyong gawain.
Para sa ika-4 na araw, pagpapahalaga sa bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon. Mapa ng Pilipinas, isang bayaning lokal, coat of arms ng bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Isang tanawin na kilala sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Isang estruktura. Isang sining na kilala sa bayan, isang craft na mayroon sa bayan. Layunin ng ating aralin na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Na ipahahayag ang kanilang mga saloobin at damdamin tungkol sa kanilang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Tradisyonal na sining. Ito ay mga sining na nagpasalin-salin mula sa nakaraang henerasyon, bahagi ng kultura, gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Sanaysay. Isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng kuro-kuro, pananaw o damdamin ng may akda tungkol sa isang partikular na paksa. Saan makikita sa mapa ang mga magagandang tanawin, estruktura, sining at craft na nasa mga larawan? Alin sa mga ito ang napuntahan mo na at nakita? Sino ang itinampok na bayani? Ano ang magagandang nagawa niya para sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Anong simbolo ng bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ang makikita sa mga larawan? Paano mo maipakikita ang paggalang dito? Kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon ay ating tahanan. Ang mga Pilipino ay magkakapatid. Dapat pangalagaan ang mga likas na yaman. Dapat na maging mabuting mamamayan. Sumulat ng isang talata. Pumili ng isa sa mga sumusunod na paksa o tema. Ang lalawigan ko, mahal ko ang bayan ko. Pangangalaga sa kapaligiran, munting ambag sa lipunan. Pagpapahalaga ko sa aking bayan.